Magandang araw mga kababayan, narito na ang pinakabagong ulat sa lagay ng panahon ngayong araw, April 7, 2026, Tuesday. May pagbabago sa kilos ng minomonitor nating posibleng bagyo at ito ay nagbabantang maglandfall o lumapit sa may extreme northern Luzon. Para naman lagi kang updated sa lagay ng panahon, i-click mo lang ang subscribe button. Sa kasalukuyan, ang pangunahing driver ng kondisyon ng panahon ngayon ay ang Ridge of High Pressure Area o HPA na naka-extend sa northern at central Luzon. Kapag may HPA ridge, mas nagiging stable ang atmosphere sa itaas. Kaya mas madalas natin maramdaman ang mas mainit na tanghali at mas parang maaliwalas na pakiramdam sa umpisa. Pero hindi ibig sabihin nito na ligtas na sa ulan. Sa ganitong setup, mas lumalabas ang localized thunderstorm lalo na kapag mataas ang init at nag-iipon ng ulap bandang tanghali hanggang hapon. Para sa Metro Manila at sa natitirang bahagi ng bansa, partly cloudy to cloudy skies ang inaasahan na may isolated rain showers o thunderstorm at ang sanhi nito ay localized thunderstorm. Ang ibig sabihin nito, hindi sabay-sabay uulan sa lahat at hindi rin pare-pareho ang lakas ng ulan. Pwedeng maaraw sa isang lugar pero sa katabing lugar ay biglang dumidilim, iihip ang hangin tapos uulan ng malakas sa maikling oras. Kaya kung lalabas kayo, huwag masyadong magtiwala sa maaliwanas naman kanina dahil ang thunderstorm sa ganitong panahon ay pwedeng mabuo ng mabilis. Kapag tinamaan ang inyong area ng severe thunderstorm, posible ang flash floods lalo na sa mabababang lugar at sa mga kalsadang mahina ang drainage. Posible rin ang landslide sa mga lugar na may slope o tabing bundok lalo na kung sunod-sunod ang buhos sa iisang bahagi. Dahil HPA ridge ang background, malaking role dito ang init. Base sa naitalang extremes of temperature at relative humidity para sa 24-hour period na nagtatapos ng 8 o'clock PM yesterday, ang minimum temperature ay 23.8 degrees Celsius na naitala bandang 5 o'clock AM. Kaya sa umaga pwedeng presko pa at may konting ginhawa. Pero ang maximum temperature ay 35.0 degrees Celsius na naitala bandang 3 o'clock PM. Mainit ito at kapag umaabot sa ganitong level ang init, mas mabilis uminit ang lupa. Mas mabilis umakyat ang mainit na hangin at mas nagiging pabor ang pagbuo ng thunderstorm clouds sa hapon. Pagdating sa humidity, ang maximum relative humidity ay 83% na naitala bandang 5 o'clock AM, kaya mamasa-masa ang hangin sa madaling araw. Ang minimum relative humidity naman ay 39% na naitala bandang 1 o'clock PM, kaya sa tanghali mas dry ang pakiramdam pero mas mainit. Itong kombinasyon ng init at pagbabago ng moisture sa maghapon ang isa sa mga dahilan kung bakit pwedeng biglang magkaroon ng localized thunderstorm kahit wala namang malaking weather system na nagtutulak ng malawakang pag-ulan. Dumako naman tayo sa hangin at kondisyon ng karagatan. Para sa northern at central Luzon, light to moderate ang hangin na mula southeast to southwest at ang coastal waters ay slight to moderate na may taas ng alon mula 0.6 hanggang 1.8 meters. Sa kabuuan, hindi ito yung klase ng sea condition na automatic na sobrang delikado sa lahat. Pero kailangan pa rin ng pag-iingat lalo na kung maliit ang bangka at lalo na kung may thunderstorm sa paligid. Dahil kapag may localized thunderstorm malapit sa baybayin, pwedeng biglang lumakas ang bugso ng hangin at tumaas ang alon ng mas mabilis kaysa sa inaasahan. Kaya kung mangingisda kayo o may sea travel, maging conservative sa desisyon. Kapag dumidilim ang ulap sa may dagat at may senyalis ng kidlat, mas ligtas na ipagpaliban ng paglayag. Para naman sa natitirang bahagi ng bansa, light to moderate ang hangin na mula east to northeast at ang coastal waters ay slight to moderate na may taas ng alon mula 0.4 hanggang 1.5 meters. Mas mababa ang upper range kumpara sa northern at central Luzon, pero ganun pa rin ang paalala. Kapag may thunderstorm, pwedeng magbago ang kondisyon ng hangin at alon, kaya para sa mga coastal communities, bantayan ang ulap sa bandang dagat at sumunod sa abiso ng lokal na otoridad kung may babala sa paglalayag, lalo na kung maliit ang sasakyang pandagat. Ngayon, silipin naman natin ang latest tropical cyclone threat potential update na inilabas ng Pag-asa. Para sa week 1, mula April 6 hanggang April 12, 2026, ang sinasabi ay wala pang TC-like vortex o TCLV sa loob ng Philippine Maritime Domain. Pero ayon sa model forecast, posible na mabuo ang TCLV-1 sa eastern boundaries ng TCID at TCAD at mababa ang chance ng tropical cyclone development sa week 1. In simple terms, may signal na posibleng magkaroon ng disturbance sa malayong silangan. Pero sa loob ng week 1 window, low chance pa na maging ganap itong bagyo. Kaya sa stage na ito, ang tamang approach ay continuous monitoring.
Pagdating naman sa week 2, mula April 13 hanggang April 19, ang forecast ay nagsasabing ang TCLV1 ay posibleng kikilos generally northward at daraan sa northeastern portion ng Philippine Area of Responsibility sa week 2 na may low to moderate likelihood of tropical cyclone formation. Dito tumataas ang level ng atensyon dahil ang low to moderate ay mas mataas na chance ng development. Pero habang malayo pa ang window, pwedeng magbago ang track, timing at lakas. Kaya ang pinaka-importanteng tanong dito ay consistency. Magpapatuloy ba ang model guidance sa paglapit at pagdaan sa northeastern portion o magbabago ito sa mga susunod na araw? Gamit naman ang International Weather Model tulad ng GFS, nakikita na posibleng dumaan ang bagyo malapit sa extreme northern Luzon, Pahilagang Silangan. Isa ito sa ilang model scenarios na nagpapakita ng mas malapit na track sa extreme northern Luzon bago ito umakyat Pahilagang Silangan. Kapag ang isang sistema ay lalapit sa extreme northern Luzon, kung maglandfall man ito or hindi, pwede nitong maimpluwensyahan ng hangin, ulan at kondisyon ng dagat sa hilagang bahagi. Ibig sabihin, pwedeng lumakas ang hangin, pwedeng dumami ang ulan sa ilang area at pwedeng tumaas ang alon lalo na sa mga baybaying nakaharap sa direksyon ng hangin at sa mga lugar na exposed sa open sea. Tungkol naman sa lakas, ipinapakita ng mga model na posibleng hindi lang ito mahinang bagyo at maaaring maglaro sa typhoon category o mas mataas pa, pero hindi pa ito sigurado at maaari pang magbago. Ang intensity ng bagyo sa long range ay isa sa pinaka-uncertain na bahagi dahil nakadepende ito sa maraming factors tulad ng kondisyon ng karagatan, wind shear at interaksyon sa iba pang systems. Kaya habang may signal na dapat seryosohin, hindi pa ito dapat ituring na final intensity forecast. Ang mas mahalaga ngayon ay bantayan kung tumitibay ang signal ng development at kung nagiging mas consistent ang track at intensity guidance sa mga susunod na updates. Ngayon, bakit sinasabi natin na malaki ang magiging epekto sa lagay ng panahon kung lalapit ito sa northern Luzon? Kahit hindi pa sure ang landfall, dahil kapag malapit ang track sa hilaga, may dalawang pangunahing epekto na pwedeng maramdaman. Una, hangin at dagat. Ang paglapit ng isang tropical cyclone, lalo na kung malaki ang sirkulasyon, ay pwedeng magpalakas ng hangin at magpataas ng alon sa hilagang baybayin. Kahit nasa sea track pa, ang swell at hangin ay pwedeng maramdaman. Pangalawa, ulan. Depende sa posisyon at interaksyon nito sa existing weather patterns. Pwedeng magkaroon ng pag-ulan sa mga lugar na apektado ng outer rain bands o sa mga lugar na mahihila ng moisture. Hindi pare-pareho ang epekto, pero ito ang dahilan kung bakit mahalagang bantayan ng updates, lalo na para sa mga nasa extreme northern Luzon at sa mga baybaying exposed sa open sea. Kaya manatiling nakatutok dito sa ating channel para sa susunod na updates tungkol sa lagay ng panahon. Maraming salamat sa inyong panonood at patuloy po tayong mag-ingat.